inaanyayahan ang ating butihing Senator Bongo, Philip Salvador. Senator Bongo, may ating sasaksihan ang ceremonial turnover of key of Andy Super Health Center. Yes, mga kababayan, palakpakan pong muli natin, Senator Bongo. Pwede mo po kami mabigyan ng konting detalye regarding sa Super Health Center at kung paano ito makakatulong sa ating mga kababayan. Ang Super Health Center po, it's a medium type of a polyclinic. Pwede po dyan yung dental. Kanina, tinuro ko. Dito po, doctor's office, consultation. Pwede po dito yung konsulta ng PhilHealth dahil lahat po ng Pilipino ay miyembro po ng PhilHealth. Pwede po dito yung laboratory. Pwede po dito yung birthing panganak. Hindi na kailangan dalahin pa sa hospital. Pwede na po rito. Early disease detection. Ang kinaganda po dito na po yung primary care ng Universal Healthcare. Ito pong Super Health Center, proyekto po ito ng DOH, Secretary Ted Herbosa, sa tulong po ng mga kasamahan ko sa Kongreso, Congressman Boy Cruz, at i-turnover na po ito sa LGU, no? Mayor Rico Roque, kay Vice Governor, sila na po mamamahala nito. Sila po magpo-provide ng mga doctors, sila po magpo-provide ng personnel. Isang paraan po ito na ilapit natin yung serbisyo medical sa ating mga kababayan. Halos lahat ng mga distrito ay meron na pong mga Super Health Center. Magkakaroon po ng mahigit 600 sa buong Pilipinas at 18 po dito sa Bulacan. Si Congressman Boy Cruz po sa Kongreso ang nag-push po niyan. Ako naman po ang sa Senado at mga kasamahan ko sa Senado. Papangalanan ko lang po, Pandi, tapos na. Ngayong araw na ito po yung turnover. Balagtas, Bulacan, San Jose, Kawayan, San Miguel, Giginto, Angat, Baliwag, Marilao, Ubando, Paumbong, Plaridel, San Ildefonso, San Rafael, Don Remedios, Santa Maria at Santa Cruz. Ano ba kwalifikasyon nito? Basta yung mga 4th to 6th class municipalities, halos wala po silang, yung iba ay walang rural health unit. Katulad ng Bulacan, napakalawak po ng Bulacan. Kailangan nyo pang magbiyahe sa ospital, pupunta kayo ng Malolos para manganak. Ito po itatayo na po sa mga strategic areas para hindi nyo na kailangan magbiyahe pa na papunta ng ospital. Pwede na po dyan yung panganak. Napansin ko po ito noong unang panahon sa kakaikot ko sa buong Pilipinas. Maraming buntis nanganganak sa tricycle at sa jeep. Yan po ang paraan na ilapit natin yung serbisyo medical sa ating mga kababayan. Salamat po sa ating Department of Health sa mga proyektong tulad nito na naumpisahan po natin noong 2022. At asahan niyo po bilang inyong senador kung ano po makakatulong sa distrito ni Congressman Boy Cruz at sa buong probinsya ng Bulacan. Kaya noon, alam po ni Mayor Roque yan, ay tutulong po ako sa abot ng aking makakaya. Yan naman po ang pinangako ko sa inyo noon
Kahit sa sulok kayo ng Pilipinas, pupuntahan ko po kayo sa kaya ko po. Sunog, Baha, Lindol, Buhawi, Putok ng Bulkan. Makatulong po, unahin ko parati yung mga mahirap natin na kababayan. Yan po, pakiusap ko rin po sa ating mga kapwa na sa gobyerno, tulungan po natin yung mga mahirap natin kababayan. Ang pasalamatan natin ngayong araw na ito ang ating mga health workers. Sila po ang nagsakripisyo sa panahon ng pandemya. Third na. Yung kung may mga panawagan po ang mga private health workers doon kung sana daw po mapabilis yung kanilang pag-release ng kanilang pong dating COVID-19 na emergency allowance. Ano na po yung update po dito? Unang-una, as a legislator at as a chairman po ng Committee on Health sa Senado, ay matagal na po parating nananawagan. Kwento ko lang po sa inyo, 2020, wala pa po yung batas ng COVID-19 Health Emergency Allowance, nanawagan na po ako na i-release kagad. Huwag tagalan, i-release kagad. Death benefits, itong sa mga nagkasakit, mga health emergency allowance. Noong 2021, isinabatas po natin itong COVID-19 Health Emergency Allowance. Pinaglaban natin ito sa Senado. Ngayon, nasa executive na po yan. Nasa DOH at sa DBM ang pagre-release at paglalagay ng pondo. Ngayon, sa paglalagay ng priorities nila sa kanilang budget po ng DOH. Nananawagan po muli ako at hindi po ako titigil sa panawagang ito na ibigay po ang dapat ibigay sa ating mga health workers. Services rendered na po yan. Pinaghirapan po nila yan, pinagpawisan nila yan, ang iba dyan ay buhay ang isinakripisyo. Ngayon, sa susunod na buwan sa Abril, magkakaroon po kami ng hearing muli sa Senado sa Committee on Health para pakinggan po tulad ng grupo ng United Private Hospitals Union of the Philippines. Pakinggan po natin sila yung kanilang hinaing para mapaabot po sa DOH at sa DBM na dapat po ibilisan. Ako naman ang appeal ko po sa DOH at sa DBM. Kung meron kayong pondo, adyan yung pondo, unahin niyo pong i-release itong sa mga health workers. Dahil services rendered na po. At hindi po ako titigil, bagamat isang boto lang po ako sa Senado, ipaglalaban ko po ang ating mga health workers. Pakiusap ko lang, bigyan niyo po ng priority ang ating mga health workers dahil services rendered na po yan. Noon pa, pinaglalaban ko talaga yan. Privilege speech ako sa Senado, yung mga delays po ng pag-release ng DOH sa health allowance ng ating mga health workers. Dahil maliit na halaga po yan sa sakripisyo yung ginawa nila para sa ating mga kababayan. Hindi po natin mararating ito kung hindi po dahil sa kanila. So, papakinggan natin ang lahat, mga nagreklamo, at papakinggan rin natin ang DBM at ang DOH kung paano nyo po dinisburse. Ano bang prioridad ninyo? Adyan yung pondo? Ano bang kulang? Kung may kulang, dapat i-explain nyo po sa publiko para malaman ng mga kababayan natin na may backlog kayo para sa mga susunod na taon, ilagay nyo po sa budget. Kami naman sa Senado, kahit isang boto lang ako, dito po ako para sumuporta lamang po sa inyong budget proposal at mag-approve po. Pero yung implementation at pagpaparelease, actual implementation, nasa DOH po yan at sa DBM. Nakikiusap po ako sa inyo, huwag niyo pong pabayaan ang ating mga health workers. Senator, ano po ang pamantayan sa pagpili ng isang bayan o criteria para magkaroon po ng supervision? Unang-una, ito po. Una-una, strategically located. Ibig sabihin, yung walang access po sa hospital. Kaya silang uunahin ng DOH. At least one super health center per district ang target. Readiness of the proposed site, dapat may lupa. At readiness po ng LGU. Ibig sabihin, may kapasidad dapat ang LGU to operate. Doktor, nurses, mag-ooperate ng mga kagamitan. And mostly, 4th class to 6th class municipalities. Dahil sila po yung maliliit lang yung budget sa kada taon, sila po dapat bigyan ng prioridad. Tulad ng Pandi, umuunlad tong Pandi. Located siya, medyo malayo. So, finally, sila po yung una na nabigyan po ng Super Health Center sa bayan po, sa probinsya ng Bulacan. At congratulations, Mayor, na sa inyong maganda na Super Health Center. Tapos na, pwede na po itong may mapakinabangan ng mga kababayan natin. Isang paraan po ito na ilapit natin yung serbisyo medical sa ating mga kababayan. Yan po ang layunin ng Super
health. Salamat po. Thank you.